isip kong mag-update at magtanong sa inyo mga kabeshi love ko, baka maka-help kayo sa akin. Ayun. Vlogag! Hi everyone! Welcome to my YouTube channel! Ayan mga kabeshilab ko. At for today's videos mga kabeshilab ko. At ang ganap natin ngayon is magchika lang po tayo. Chika minutes, chika day ng Mommy Babes. But hindi ko na siya nagagawa everyday. It's because sobrang busy ko at mahina talaga ang ng internet dito sa amin. Sobrang bagal. Kaya hindi ako madalas gumagawa ng videos. Kasi nga, hirap din kahit mag-edit pa ako. Sobrang bagal talaga ng takbo ng internet dito sa amin. So ngayon guys, this morning, ang ginawa ko is uminom ako ng beauty milk. Milk na premium Japanese strawberry glutathione drink na 5,000 mg per serving. 18 grams. Ayan. So ito yung iniinom ko every morning. Ito. Tinitimpla ko lang siya sa cold water. Ayan. May baso ako dito. Tinitimpla ko siya sa cold water. Kasi para naman hindi, kumbaga yung ingredients niya, hindi siya mahihit. Hindi siya maano ng hot. At saka maano talaga natin yung, mafe-feel talaga natin na, na yung lasa ng beauty milk na yung strawberry na, yung strawberry talaga nito. Kasi yung iba, pwede naman siya sa hot water, pero mas effective kung cold water yung gagamitin ninyo. So, by the way guys, eto na ngayon. Eto na ngayon, mga beshi love. Updates lang tayo, at saka kagigising mo lang talaga. Time check is 9 o'clock. Ginising kasi ako ng anak ko kasi pumunta siya ng Midsayap kasi nga mayroon siyang gawing parang gagawa mag-research siya kasi doon siya nagre-research sa kay Papa Inting niya doon sa Midsayap kasi nga may computer doon. May computer kasi yung laptop ng anak ko guys nasira. So walang may bigay ng laptop para sa kanya. Kasi yung binigay kong laptop para sa kanya, nasira niya mga kabeshi. So, yun, hindi ko na siya binilihan kasi nga not enough at wala pa naman akong work ngayon. As of now, wala pang work yung mami ninyo. Nandito pa ako sa Pilipinas. So, I am not sure kung kailan dadating yung aking medical letters from Canada. Ayan. So, oo guys, maraming nagsasabi na for good ka na ba sa Hong Kong, ganyan, ganyan. Yes, I am. Nag-for good na po tayo doon kasi I think parang hindi na ako masaya. Sa akin lang ha, hindi na ako masaya kasi doon ako na-stress, na-depressed, depression, anxiety, doon nangyari ang lahat. Gumuho ang mundo ko doon sa Hong Kong. It's because sa yung yan the past nga ng mga kaibigan ko na pinahamak ako. So, gumuho ang mundo ko talaga ng sobra-sobra, ng bonggang-bongga. Kaya, yun, nag-apply ako ng, may nag-refer sa akin na, may nag-refer sa akin, tapos kakilala din namin sa church, ganon, na nag-hire sila sa Canada. So, direct hire yung Mommy Jen ninyo mga kabeshi love. So, maraming nagsasabi na wala siyang agency, wala siyang ganito, baka anong mangyari. So, ganito lang yung sasabihin ko mga kabeshi love ko. Pag direct hire kasi, talagang walang panagutan yung agency or what else. Kasi nga wala tayong agency, kasi nga direct siya. Pero, ang mangyayari is, syempre, yung panagutan doon. Kasi nga, syempre, doon ka nag-work sa company nila. Yun nga mga kabeshalab ko, maraming nagtatanong, Mommy Jen, or Bebs, anong work mo sa Canada? So, ang work ko po sa Canada, sasabihin ko sa inyo, is not domestic helper, it's not DH. Isa na po ako mag-work sa isang company ng mga potato. Yun.
potato packer po ako dun sa Canada. Yun po yung ano ko, in-applyan doon. Yun po yung trabaho ko doon. But hindi pa man naman nakapag-start yung mommy dyan ninyo kasi nga syempre processing pa yung papers ko. Andito ako is start in June until now. I am here. Then, I am not sure mga kabeshi love ko kung ano ba talaga yung way ng pag-alis ko kasi hindi pa kami masyado nag-usap ng manager si Sir Ryan yung nagpa-process ng papers ko doon sa Canada. Kasi nga, there's a plan to getting married to my boyfriend next year. But ang nangyari kasi is ang uwi niya is, I think so, May. So, sobrang matagal pa. So, ilang buwan pa akong mag-aantay. Kung ma-process man din or magdating man yung medical letters ko from Canada by November next month, so automatically magpapamedical ako or ongoing na naman ako ng Manila kasi nga nandito yung mami dyan ninyo sa Mindanao, dito sa North Cotabato. Kaya yun, kayo dyan, no? Kayo mag-ano dyan kasi taga Cotabato ako. Charis, joke lang. Hindi, mga mababait naman yung mga tao dito. At saka wala namang mangyayari sa inyo. Pumunta ka din ng Mindanao, ano? Kaya yun, andito ako ngayon. So, hindi ko, I am not sure kung kailan. If ever man na dumating yun, so, mag-medical, then biometric visa, then visa, ganun. Then kung dadating man yan, or makakaalis man ako ng December or January, at yun nga din ang pinag-usapan namin ng ang aking nagpaprocess ng papers doon sa Canada. I'm getting married by next year, pagbaba ng aking boyfriend. So, ilang buwan pa naman ang aantayin. So, I think so, pwede pa ako makapag-work doon. Kasi much better kasi, ang na-think ko, para sa akin lang, much better kasi na nandoon na ako, saka ako uuwi. Kasi, mahirap kasi talaga, this is an opportunity to give in from Him, from God, na makapunta ako dyan sa ano. Kasi before pa lang mga kabeshi love ko, wish ko talaga makapunta ng Canada. So, eto siguro yung way ni Lord para sa akin na makakapunta ako doon. At hindi ko naman talaga hinangad. Kusa lang dumating yung opportunity na yan. Pero I always pray unto the Lord na gusto kong maghanap ulit ng work sa ibang bansa. Gusto ko sa Canada or New Zealand. Gaganon talaga ako. So sa New Zealand kasi maraming gawin na mga papers para makapunta ko doon. But dito kasi sa Canada, so very basic lang. Madali lang talaga. At saka basic lang yung mga kukunin at mga requirements para sa akin. Sa ano kasi marami pa, meron ka pang mga show money na 100,000, may ganito ka pa, may ganito ka. So, nalilito ako, mas lalo akong nasi-stress, which is bawal sa akin yon kasi ano, yung i-relax ko yung self ko, ganon. So, gusto ko kasing mag-work mga kabesh love. Ito kasi yung purpose ko. At ang hirap kasing umasa sa talaga na yung boyfriend mo lang inaasahan mo, ganun. Ang hirap, hindi ko talaga papel yun, sa totoo lang. Alam na alam niya yan. Alam na ng pamilya ko na hindi ko talaga papel yun na ganito, ganyan. Kaya nagpupursigi talaga ako na makaalis. At ito na ngayon, mga kabesh love ko. My boyfriend, nagto kami ng boyfriend ko. Sabi niya, antayin ko daw siya. So, nalilito na naman ako, na-stress na naman ako ng sobra-sobra. Na-stress na naman yung mami niyo, guys. Grabe, sobra. Sobrang mahal na mahal ko naman yung boyfriend ko. Pero, that is opportunity na binigay ni Lord. Kasi yung wedding, nandyan lang yan eh. Pwede naman ako uuwi dito kung uuwi siya. Kasi nga, pagdating niya dito, hindi naman agad-agad wedding eh. So, may kailangan pa kaming kunin. Pero kami, nakapag-prepare na kami ng paunti-unti. Meron pa namang mga konti na lang na hindi pa namin na hindi pa na-release sa akin or di ko pa na-process ng maayos kasi nga wala nga kaming ganito. Wala akong ganito, guys. So, nahihiya naman ako na ang lalaki lahat gumastos kasi nga nagmamahalan kayo eh. Hindi naman sinasabi na ako ang gagastos. Yung bang sharing, kasi mas maganda yung takbo ng relasyon nyo kung sharing kayo, di ba? Kaya yun guys, mga kabeshi, gusto ko talagang umalis. Hindi ko alam kung ano talaga yung plano ko sa buhay. Kasi alam nyo guys, nalilito ako kasi sabi niya sa akin na
antayin ko daw siya. So, kailan pa yung baba niya is May. Ang tagal pa, guys. May pa yun. Ay, April or May, for I'm not mistaken. So, yun, nag-iisip ako ng sobra. Kaya hindi ako nakakatulog talaga kasi baka dadating yung panahon. Yan ang pag-aawayan namin. Yan kasi, sabi mo kasi, di ba, ang hirap naman ng ganun. Kaya, alam nyo guys, nagsabi talaga ako sa kanya na, eto, kung hindi man ako dadating na kasi yung sabi niya sa akin, ikaw ang bahala kasi gusto mo talagang umalis. Pero ito lang yung tatandaan mo. Sabi niya talaga sa akin, mga kabeshi. So, kasi sobra na talaga ako, yung bang, na-stress na naman ako ng bongga, which is bawal sa akin yun, mga kabeshi love ko. Kaya nga, umiinom ako ng gamot para sa aking brain, para sa aking health, kasi pangpatanggal talaga ng yun, yung stress, yung pagpaparelax sa akin, yung gamot na tinitake ko. Mahal pa naman, so tinitiis ko lang talaga. So yun mga kabeshi ko, so hayaan mo na lang yan. Uy, parang minsan sinasabi ko lang, hayaan mo na lang, but hindi pwede kasi nga masisira yung relasyon namin pag ganun. Guys, gusto kong humingi ng help sa inyo kung ano ba talaga ang tamang desisyon. Kasi sa May pa naman siya uuwi. Kasi sabi niya pagbaba niya, doon na kami doon na matutuloy yung wedding namin. Kasi supposedly, this year guys, nung July kami ikakasal. Pero hindi natuloy yun. Kaya yun, sabi namin next year na lang kasi hindi namin pipilitin kung not enough man yung pera namin. Hindi namin pipilitin kasi kami ang mag-agribyado, 'di ba? Nakakahiya yun. Kaya sabi niya next year na lang. Next year na lang. Sabi niya naman sa akin, siya lahat-lahat gumastos. Pero iba talaga kasi guys, iba talaga yung in fact sa akin. Yung hindi naman nagmamataas or hindi kasi nga gusto ko talaga sharing, ganyan. Hindi ko naman ibigay lahat sa kanya kasi ang laki kaya ng gastusin. Konti pa lang na prepare namin, but ang gastos namin sobra na kasi nga syempre, yung bang, gusto ko rin na magiging maayos yung wedding namin. Yun lang naman yung hinihingi ko, yung magiging maayos at comfortable at comfy yung mga visitors, mga sponsors, ganun. Kaya gusto ko talaga maging maayos ang wedding namin na rin. Kaya yun, ang hirap talaga guys. Mahirap talaga pag OFW tayo na there's a plan to getting married kasi pareho kayo may trabaho eh. So ngayon, nandito ako ngayon sa Pilipinas, wala man akong nagagawa na mag-process ng mga something. Okay na yung mga papel namin kasi naitanong ko na lahat sa may munisipyo. Okay na. Yung kulang na lang namin yung damit ng bridesmaid, groomsmen, at saka sa groom. Ayun, damit niya na lang ang kulang. Sa flower girl at saka sa mga little bride. Yan na lang yung mga kulang ko. Kasi yung mga tapos giveaway at saka yung invitation. Not yet. Kasi nga yung invitation, kailangan mo talaga up to date. Ilagay mo talaga yung date at months kung kailan yung wedding, di ba? So, na-layout na siya lahat. Hindi pa nalagyan ng date at saka yung month kung kailan talaga yung wedding namin. So, guys, at wala pa kaming venue. So, guys, help niyo po ako. Comment down below sa mami dyan ninyo. Pwede pa help naman kasi sobrang na-stress na talaga ako. Kasi iniisip ko yung work ko, iniisip ko rin friend ko, kaya hindi ako makapag-isip ng maayos. Kaya guys, hanggang dito na lang ang updates at sorry sa face lock ng mami dyan ninyo kasi kagigising ko lang. Naisip kong mag-update at magtanong sa inyo mga kabeshi love ko, baka maka-help kayo sa akin. Ayun mga kabeshi love ko, thank you for watching and don't forget to like and subscribe sa mami Jen Carlos. Paki-help na lang at click the button na lang po ang bell para naman updated kayo sa aking mga videos na ginagawa. Ayan mga kabishare ko. Thank you and I love you all guys. Have a nice day. Love you. Bye.